Ang atin pong paksang talata sa umagang ito ay atin pong matunghayan sa awit kabanatang 3, talatang 3 hanggang 4. Mga awit 3, 3 at 4. Ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sanggalang. Binibigyan mo ako ng tagumpay at karangalan. Tumatawag ako kay Yahweh at humihingi ng tulong. Sinasagot niya ako mula sa banal na bundok. Mga awit, kabanatang 3, talatang 3 at 4. Purihin natin Panginoon sa umagang ito. Ang awit kabanatang 3 po ay kinikilala na awit ni Haring David sa panahong siya po ay tumatakas sa isang kaaway. Madali pong tanggapin na mayroong mga taong umaaway sa atin. Subalit sa pagkakataong ito, si Haring David ay tumatakas sa isang kaaway, walang iba kundi isa sa kanyang mga anak na si Absalom. Madali sigurong tanggapin yung kapitbahay mo inaaway kayo, di ba? Madaling tanggapin yung iyong katrabaho, kaeskwela ay naging kalaban mo. Pero kung mismong anak mo ang gagawa ng masama sa iyo, mahirap tanggapin yun. Masakit yun, di ba? And to si Haring David, during that time, talagang kailangan niyang tumakas sapagkat itong kanyang anak na si Absalom na isang, sabi natin, hindi mabuting anak, ay kanyang nagkukudeta sa kanyang tatay. At kailangan pong tumakas ni Haring David sapagkat talagang nasa panganib ang kanyang buhay. Kaya itong mga awit chapter 3 ay isang kabanata na kung saan nang umaawit, sinulat ni David ang isang awitin sa panahon na siya ay nasa distress, isang matinding takot, pangamba sa kaniyang mga kaaway. At sa ayon mo sa mga pagtingin ito ay isang awitin na kung saan talagang nagpapakita ng ang Diyos ay ating takbuhan, ating kanlungan sa panahon ng mga ganitong sitwasyon na meron tayong mga kaaway o mga taong kumakalaban sa atin. Of course, bilang mananampalataya, hindi lamang po tao ang ating kalaban, di ba? Bilang mananampalataya, alam natin ang ating kalaban ay ang spirito ng sanlibutan ito. At ang pilit na umaagaw ng ating buhay, ng ating kagalakan, ay ang kaaway, ang masamang spirito, ang diablo, di ba? And we believe, at hindi nais ng Panginoon ito. At kung meron man tayong dapat gawin, at dapat gawin during the time na meron po tayong nakakalaban sa buhay na ito, whether ito'y physical or spiritual, tandaan natin, meron tayong Diyos na ating tanggungan, ating sanggalang. Ang sabi po ng talata, sabi ni Haring David, ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sanggalang, binibigyan mo ako ng tagumpay at karangalan. Mahirap po para kay Haring David during that time ang kalagayan niya. Pero sabi niya, ang aking sanggalang ay ang Diyos. Ang magtatanggol sa akin, ang mag-iingat sa akin, ang maglalayo sa akin sa kasamaan, sa kapahamakan, ay walang iba kundi ang Diyos. Kung meron mang kalaban, ang aking tagumpay ay ang Panginoon. Kung meron mang magbabagsak sa akin, ang aking karangalan ay ang Diyos. And King David believes na ang Diyos ang kaniyang tunay na magsasalba sa kanya, sa kanyang kalagayan during that time. At ginawa nga ng Panginoon sa kanya ito. Ang Diyos ang siyang nag-ingat sa kanya at nagpala sa kanya. Kasi ni Haring David, tumatawag ako kay Yahweh at humihingi ng tulong. Sinasagot niya ako mula sa banal na bundok. At yung Sion
na kung sinatawag na bundok ni David, wherein ito yung lugar na kung saan nandoon sumasamba at kinikilala ni David ang ating Panginoon. Sabi niya, sinasagot ako ng aking Diyos. Listen, whatever situation na nandun ka ngayon, marahil sabi natin, Lord, ang daming kalaban, ang daming kaaway. Kung pilit akong binabagsak, marahil ang kaaway mo yung tao, marahil ang pilit na nagbabagsak sa iyo ay kapwa mo rin, pamilya mo, kaibigan mo. Tandaan natin, merong Diyos tayong tagapagtanggol. O marahil ang naranasan mo ngayon, hindi lang physical, hindi lang relational. Marahil ang laban mo ngayon, itong iyong karamdaman, mga bagay ng mundong ito, kasalanan, napilit ng binabagsak. Tandaan natin to, anumang bagay ang kumakalaban sa ating buhay ngayon, may Diyos tayong ating tanggulan, ating sanggalan. Sabi po ni Haring David dito bago na sabihin niyang talatang 3-4, sabi niya, O Yahweh, napakarami, verse 1, ang napakarami pong kaaway na sa akin ay kumakalaban. Ang lagi ng pinag-uusapan, ako raw, o Diyos, ay di mo tutulungan. Alam naman natin, yun po ang purpose ng kaaway. Sirain ang ating confidence, sirain ang iyong tiwala sa Panginoon. Yun ang paraan ng kaaway. At sabi ni Haring David, ito yung sinasabi na hindi mo ako tutulungan. Pero sabi niya, ngunit ikaw, Yahweh, sabi sa verse 3, ikaw ang aking sanggalan. Kung ito ang sinasabi ng kaaway, kung itong sinasabi ng kalaban, kung itong sinasabi ng mundong ito, may Diyos akong tatapuan. Hindi ako magiging talunan. Ito ang panahon ito ng amin pong dito sa Alpha and Omega. Amin pong paksa challenge but not defeated. Tayo po mga kapatid ay maraming pagsubok. Marami tayong pinagdaraanan. Marami tayong pakikibaka sa buhay na ito. Hindi po habang nabubuhay tayo, nandyan po yan. Darating at darating yan. Minsan hindi mo inaasahan, katulad ni Haring David, mismo anak niya ang kumalaban sa kanya. At minsan yung mangyari sa mga bagay na, Lord, ba't nangyayari ito sa akin? Tandaan natin ito, whatever na maranasan mo ngayon kapatid, itong panahong ito, may Diyos tayong matatakbuhan, magpapatagumpay, kikilos at gagawa sa ating mga buhay. At meron tayong tagumpay sa Panginoon. And rest assured, mga kapatid, tiyak ito sa ating paglapit sa Kanya, sa Kanyang bundok. Ang punto yung diwa ng pagsamba, yung ating pagkilala sa Kanya, yung paglapit natin sa Diyos. When we approach God's throne, ang Diyos ay laging tutugon at laging makikinig sa ating mga panalangin. But then, it's high time that we give our full confidence sa ating Panginoon. Kung nawawala kaya ng pag-asa ngayong pandemyang ito, Lord, hanggang kailan mo matatapos ng pandemya? Hanggang kailan mo matatapos itong COVID? Hanggang kailan mo matatapos itong problema ko? Kailan mo matatapos sa mga pagsubok sa buhay? Kapatid, kung naranasan mo na ang pagsubok sa buhay, gusto mo sabihin, meron tayong Diyos na ating takuhan. Siya ang sanggalang, siya ang tagumpay, siya ang ating karangalan. Ay kapatid, bilang mananampalataya, huwag kang titigil sa pananalangin. Huwag kang titigil sa paglapit sa Kanya. Huwag kang titigil sa pagsamba. Sapagkat sa ating paglapit, pagsamba at pagdulog sa Panginoon, may katiyakan tayo. Nandiyan ang Panginoon tutugon sa atin. I believe, karanasan po natin yan, di ba? Marami na tayong answered prayer. Ang dami ng tugon ang Panginoon sa panalangin natin. Minsan hindi natin namamalayan Kailangan lang natin maging bukas ang ating isipan. Ito pala ang Panginoon ko, gumagawa sa aking buhay. At ang ating Panginoon, minsan sabi natin, nawawalan tayo ng pag-asa. Listen, meron pa rin tayong Panginoon makikinig sa ating mga hinaing. Meron pa rin Panginoon tayong tatakbuhan. Kung nawawalan tayo ng pag-asa sa buhay nito, Lord, mga kapatid, gusto ko sabihin, may Panginoon tayong gagawa sa buhay mo. Magbabangon sa iyo, sa iyong kalagayan, sa buhay na meron ka ngayon. Ako, madapa ka man, masugatan ka man, may Panginoon tayong magpapatagumpay sa ating buhay.
Kasi naalala ko to close this devotion na may pagkakataon sa buhay ko po mga kapatid that I was really down. And talagang gusto sabihin, sugatan ako. Sugat-sugat ang aking buhay. Pero naranasan ko yung kilos ng Panginoon na nagsasabing, anak, bangon. Tayo ka uli. Takbo uli. At siya yung nag-cheer sa'yo, tuloy ka lang. Na habang ikay sugatan, ikay kanyang ini-encourage to go on, tuloy ka lang dahil malapit na ang finish line. Magpatuloy ka lang. Kaya anumang sugat meron ka ngayon, anumang karamdaman o anumang pagsubok meron ka ngayon, takbo lang, tuloy lang. Meron tayong Diyos na sanggalang, tagumpay at karangalan sa ating buhay. Pag ganyan mga kapatid to, sa pagpunta mo sa kanyang bundok, ang Diyos ay tutugon sa iyong mga hinaing, sa iyong mga kahilingan. Pagpalain ka ng Panginoon kapatid sa umagang ito, kasama ang ating Diyos na ating sanggalang. Purihin ang ating Panginoon. Manalangin tayo. Lord, salamat po sa umagang ito. Purihin ka sa iyong mga salita na alam ko, Panginoon, ay nangusap sa aming kalagitnaan.